Kahit yung confidential fund nga na ibang opisina, hindi naman binubusisi. Ito na nga kay Vice President Sara Duterte, pinaka nabusisi, pero alam natin nagamit sa kanyang advokasya laban sa NPA at nagamit ng ayos. Good morning po, Boss Jade, Boss Admar. Opo, Chairman, ito ngang nagpapatuloy na impeachment trial ng pangalawang Pangulo ay tungkol nga dito sa kanyang confidential funds. Siguro unahin lang natin yung masasabi lang po ninyo. Naniniwala ho ba kayo na mali o may mali po doon sa paggamit ng kanyang confidential funds? Ako, naniniwala ako na walang mali dahil nung siya po ay DepEd Secretary, siya po ang aming chairman ng National Youth Commission Advisory Council. So napag-uusapan po namin every month bilang siya po ang chairman ng National Youth Commission Advisory Council at ako naman ang chairman ng National Youth Commission kung paano pipigilan ang recruitment ng mga NPA sa hanay ng mga kabataan. Bakit po importante yon na meron siyang confidential fund noon? Ako po bilang NYC chairman noon, hinahandle ko lahat ng kabataan, mga SK, pati yung mga out of school youth. Ang aming chairman po, si DepEd Secretary, Vice President Sara Duterte, syempre, sa kanya yung mga nasa school, di ba? Mga elementary and high school. And masabi ko sa inyo, sa 50 years na malakas ang New People's Army, teroristang NPA sa ating bansa, imposibleng walang kaugnayan yung mga guro, di ba? Paano naman nangyari na yung milyon-milyong mga kabataang Pilipino sa mga paaralan na-recruit nang wala man lang kaugnayan sa guro? Alam natin, merong mga guro na nagbibigay ng grado kapag sumama ka sa rally, merong mga guro na nagbibigay ng dagdag na grado pag ikaw nag-volunteer sa activity ng mga makakaliwa. And alam natin na merong kinatawan ang mga guro sa Kongreso, makakaliwang guro, na siya na mismo ay na-convict sa pagdadala ng mga kabataan sa bundok ng hating gabi, di ba? Si Franz Castro ng ACT Teacher. So kung ang ACT Teachers Party List ay nakakakuha ng mga 300,000 na boto, sigurado naman na meron siguradong libo rin doon na miyembro niya sa ACT Teachers Party List, ang teacher na makakaliwa na nagre-recruit rin sa ating mga kabataan kasama ni Franz Castro, di ba? Kaya napag-uusapan namin noon ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte na talagang nakakatulong sa kanya yung confidential fund kasi ganito po yan. Pag yung mga kasamahan mong guro, gusto kong i-report dahil ikaw yung guro na nagre-recruit sa hanay ng mga kabataan at tayo naman concerned sa mga kabataan, pati yung mga gurong iba, syempre hindi mo pwede ilagay yung pangalan ng guro na yon kung sino mang nag-report, di ba? Kasi babalikan siya ng teroristang NPA. Kaya nagkakaroon rin ng pabuya and yung mga aliases ang ginagamit talaga. So dyan po napunta ang confidential fund ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. At panghuli, bago ko po makalimutan, kahit hindi po siya DepEd Secretary, bilang Vice President ng Pilipinas, siya po ang co-chairman ng NTF-ELCAC nung panahon na ito, National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Ibig sabihin, siya po ay talagang namumuno sa bansa laban sa teroristang NPA. Kaya kailangan po yung ganyang confidential fund. Meron nga po mga ehensya, kahit yung Office of the President, merong 4 billion a year na confidential fund. Hindi naman natin alam kung anong advokasya ng ibang ahensya at ibang opisina, di ba? Hindi nga natin alam kung paano nila ginamit ang kanilang confidential fund. Pero alam natin, meron tayong Vice President Sara Duterte, co-chairperson ng NTF-ELCAC at head ng National Advisory Council ng National Youth Commission na talagang lumalaban rin kasama natin, kasama ng SMNI, laban sa recruitment ng NPA sa hanay ng mga kabataan. Alam natin yan ang advokasya ni Vice President Sara Duterte. Kahit nung mayor pa siya, kahit ng ama niya, nung mayor pa sila, ginagamit nila ang kanilang confidential fund laban sa NPA, laban sa mga kriminal at terorista. Yung iba, hindi natin alam kung saan nila ginagamit. Basta, ang sigurado tayo, meron tayong isang national leader na ginagamit ang kanyang confidential fund laban sa NPA. Opo. At doon nga sa impeachment trial, lumabas na hindi po minadali. Ayon po doon sa testigo ng isang disbursing officer po nga si Gina Acosta, dumaan sa regular na proseso yung paglalabas nga ng pondo
ng Vice President dito nga sa paggamit ng confidential funds, Chairman. Sa tingin po ninyo, itong pag-aakusa laban po sa kanya ay baga sinadya ho ba yung ganung paraan para talaga maipit ang Vice Presidente na sa huling bahagi lamang ng taon baga ginastos yung pondo mula po sa Office of the President? Alam nyo, most likely sinadya yan. Pangalawa, wala naman talagang kaso doon. Basta nakastate dyan, pag ikaw ay inisyuhan ng confidential fund, gagamitin mo yon for that quarter. Wala naman sinabi kung, di ba natanong na yan dati, yan ho ba for 60 days, for 90 days, 60 days, 30 days, 11 days, wala naman pong problema kahit ilang days yan. Basta that is allotted for that quarter. Kaya hindi po issue talaga yun eh. Hindi rin issue yung aliases. Yan ang madaming ginagamit na sa balita. Bakit na gumamit ng alias? Wala rin issue dyan. Kasi alias naman talaga ang ginagamit dyan. Opo. And kahit yung confidential fund nga na ibang opisina, hindi naman binubusisi. Ito na nga kay Vice President Sara Duterte, pinaka nabusisi. Pero alam natin nagamit sa kanyang advokasya laban sa NPA at nagamit ng ayos. Kaya ang nasa likod po nito, kayo'y naniniwala na itong CPP, grupong CPP, NPA, NDF. Yes, talagang yan alam natin yan. Kasi sa panahon ng kanyang ama, 89 yung guerrilla fronts ng NPA. Biglang pag-alis nila ng kanyang ama, pipito na lang. Isipin nyo, sino nakagawa nun? Sa tagal na panahon ng teroristang NPA sa ating bansa, nakailang commander-in-chief at presidente na, sino nakadurog ng ganon? 'Di ba? Wala nang balangay, wala nang pulutong, wala nang talupad. Talagang squad-squad na lang ang NPA. And dahil sa ganyang paghihina ng NPA during the Duterte administration, ang gagawin na lang dapat ngayon, pag-upo ng ngayong administrasyong ito at si Vice President Sara Duterte, co-chairman ng NTF-ELCAC, ang gagawin na lang, pipigilan mo na lang yung recruitment sa hanay ng kabataan kasi nagre-replenish na lang ng ranks ang teroristang NPA. Kaya ngayon ang ginawa ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary, humahawak sa mga guro at paaralan ng bansa at bilang co-chairman ng NTF-ELCAC. Ngayon, ini-issue pa siya. Buti nga siya may advokasya Buti nga siya may initiative bilang national leader, pigilan itong teroristang NPA. Yung iba wala namang initiative, walang advokasya, walang pakialam kung nagre-recruit ang mga teroristang NPA sa Kongreso at sa mga paaralan. Diba? Buti nga nagkaroon tayo ng Vice President Sara Duterte na ganyan ang initiative.